Isang validator mula sa XRPL community ang nagbigay ng kontrobersyal na ideya. Bakit hindi kayang gamitin ni XRP ang proof of work systems gaya ni Bitcoin? Marami pong nagulat dahil sa XRP ay kilala sa mabilis at eco-friendly na sistema, samantalang ang proof of work ay kilala sa matinding energy consumption. Pero ayon po sa ilang analyst, may magandang dahilan kung bakit ito pinag-uusapan. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, at ang ating pinakaunang katanungan dito ay bakit nga ba pinagdidebatihan ang koneksyon ni Bitcoin at ang energy. Sabi rito, the link between Bitcoin and energy has long fueled intense debate. Some argue that cryptocurrency embodies the energy expended in its creation. Others argue that energy is merely consumed, not retained. Ayan. Matagal na pong usapin dito sa mundo ng crypto ang koneksyon ni Bitcoin sa paggamit ng kuryente. May ilan po na nagsasabing may stored energy daw kay Bitcoin dahil sa lakas ng kuryenteng ginamit sa pagmimina nito. Pero para po sa iba, maling konsepto ito dahil ang energy ay ginagamit lang, hindi naiipon. Dito nagsimula po ang mainit na usapan tungkol sa tunay na kahulugan ng Proof of Work or POW. Sa market impact, ang ganito pong usapan ay maaring magbago ng pananaw ng mga bagong investors, lalo na sa pagpili nila kung mas gusto nila ang energy efficient na coins tulad ni XRP. Sunod na tanong ay ano po ba ang maling akala tungkol sa stored energy? Sabi rito, the idea that energy is stored in Bitcoin is scientifically inaccurate. Electricity powers computers that perform cryptographic work, but once used, that energy is gone. Bitcoin does not contain the energy. It records proof that work was done. Each block is evidence of computation, not a battery of stored power. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ayon po sa mga eksperto, maling isipin na parang baterya si Bitcoin na nag-iimbak ng energy. Kapag ginamit po ang kuryente para sa mining, tuluyan na itong nauubos. Ang tunay na nangyayari ay nagre-record lang ang blockchain ng proof na may trabaho or computation na naganap. Kaya bawat block sa Bitcoin ay parang resibo ng cryptographic work, hindi po imbakan ng enerhiya. Sa market impact, ang mas malinaw po na pag-unawa sa konseptong ito ay makakatulong para mas maintindihan ng mga investors kung bakit iba ang value ni Bitcoin sa efficiency ni XRP. Ngayon ay paano ba talaga gumagana ang proof of work? Sabi po rito ay proof of work is the backbone of Bitcoin security. It requires miners to solve mathematical puzzles using computational energy. When a miner finds a valid hash, a new block is created. Ayan, ang proof of work ay pangunahing pundasyon po ito ng seguridad ni Bitcoin or ang kanyang security. Gumagana ito sa pamamagitan ng mga miners na gumagamit ng computational energy para lutasin ang mahirap na mathematical puzzles. Kapag nakahanap po ng tamang sagot o hash, nabubuo ang isang bagong block sa blockchain. Ang bawat block ay ebidensya ng trabahong nagawa ng network. Ang market impact po dito ay ang ganitong sistema ay nagbibigay ng matinding proteksyon sa Bitcoin network. Kaya mahirap po itong pasukin or baguhin kahit may malalaking hackers. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng paggamit ng energy sa proof of work or POW? Sabi rito, the energy used in Bitcoin mining is what makes it expensive to attack. To alter previous transactions, an attacker must redo the work for all affected blocks. This would require enormous energy and cost. Paliwanag po natin yan. Ang lakas po ng kuryenteng ginagamit sa Bitcoin mining ang mismong dahilan kung bakit mahirap itong atakihin. Kung
may gustong magbago ng nakaraang transactions, kailangan niyang ulitin ang napakalaking computation ng lahat ng blocks. Ibig sabihin sobrang mahal at halos imposible itong gawin. Kaya ang tunay na seguridad ni Bitcoin ay nakabatay po sa kabuuang energy at effort na ginamit para mapanatiling buo ang network. Sa market impact, ito po ang dahilan kung bakit nananatiling gold standard si Bitcoin pagdating sa security. Pero ito rin ang dahilan kung bakit mas mataas ang energy consumption kaysa sa ibang coins gaya ng XRP. Ano naman ang paliwanag ni Ginoong Vet tungkol sa stored work? Yan, sabi rito, in a detailed post on X, prominent analyst Vet addressed the debate. He explained that Bitcoin's blocks represent cryptographic proof of the energy used to mine them. Each block's difficulty reflects the hash power required to produce it. Ayan, sa isa pong post sa X ay ipinaliwanag ng analyst na si Vet na ang bawat block sa Bitcoin ay simbolo ng cryptographic proof ng energy na ginamit po sa paggawa nito. Ang hirap ng bawat block or difficulty level ay sumasalamin po sa lakas ng hash power na kailangan para ito ay mabuo. Kaya sa simpleng salita, hindi energy ang laman ng Bitcoin, kundi ebidensya ng trabaho or proof of work. Ang market impact po nito ay ang ganitong paliwanag ay nagpapalalim ng pag-intindi ng mga traders sa value ni Bitcoin bilang reward sa effort at hindi po sa physical na energy. Ngayon ay ano naman ang naging sagot ni Ginoong Matt Hamilton? Ayan, sabi rito, former Ripple developer Matt Hamilton responded comparing POW or proof of work to paying an electricity bill. His point was clear. Proof of energy use doesn't automatically create value. Spending energy shows effort, not worth. Vet agreed, stating that Bitcoin's energy cost, while unrelated to price, serves as a tangible measure of the work done. Ayan. Ito po yung sagot ni Ginoong Matt Hamilton dito. Ayan, wala po pala. Ayan, sumagot po itong si Ginoong Matt Hamilton. Siya po ay isang dating developer ng Ripple. At sinabi niyang ang proof of work ay parang pagbabayad lang ng kuryente. Ayan, pagbabayad lamang ng kuryente. Ang paggamit po ng energy ay hindi po otomatikong katumbas ng value. Ang ibig sabihin nito ay pinapakita lang ng POW or proof of work na may effort. Pero hindi ibig sabihin ay may intrinsic value agad. Sumang-ayon po si Ginoong Vet at sinabing ang halaga ng energy cost ay sukatan lang ng effort at hindi po presyo. Sa market impact, ang insight na ito ay nagpapakita po kung bakit mas pinipili ng ilang developers ang mas murang consensus systems gaya po ng XRP-L na halos walang energy cost. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang gastos sa seguridad or security ni Bitcoin? Sabi po rito tungkol dyan ay independent research from Cambridge Center of Alternative Finance shows Bitcoin's annual power use in the tens of terawatt hours. This immense consumption provides economic protection but raises environmental concerns. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ayon po sa Cambridge Center for Alternative Finance, umaabot po sa 10-10 terawatt hours bawat taon ang konsumo ng kuryente ni Bitcoin. Ang laki ng energy na ito ay nagbibigay ng napakalaking proteksyon laban sa mga cyber attacks. Pero kasabay nito, dumadami rin ang mga environmental concerns. Maraming bansa at organisasyon ang tumutuligsa sa sobrang energy consumption na ito dahil po sa epekto nito sa kalikasan. Sa market impact, dahil po dito, mas nagiging attractive po ang mga green coins tulad ng XRP na gumagamit po ng eco-friendly consensus mechanism. Ngayon ay kaya bang gamitin na XRP ang proof of work? Sabi po rito ay Vet suggested introducing proof of work or POW to XRP sparking reactions.
Yet the XRP ledger operates on a consensus model that requires minimal energy. Adding proof of work would undermine its efficiency, speed, and sustainability. XRP's protocol achieves consensus through validators rather than miners, prioritizing low-cost and eco-friendly operations. Ayan po, sinabi ni Ginong Vet na subukan daw ng XRP ang paggamit ng proof of work. Ngunit marami po ang tumutol dito. Ang XRP ledger kasi ay nakabatay sa consensus model na halos walang energy consumption. Kapag ginamitan ito ng proof of work, mawawala po ang bilis at efficiency nito. Sa halip na miners, validators lang ang ginagamit ng XRP para maabot ang consensus, kaya mas mabilis, mura at environment friendly. Sa market impact, kung sakaling gamitin po na XRP ang proof of work, babagal po ang kanyang transactions at posibleng mawalan ng competitive advantage laban sa ibang mga coins. Bilang panguling katanungan ay ano ang totoong aral sa likod ng proof of work? Sabi rito, Vet's insight underscores a crucial truth. Bitcoin doesn't store energy. It proves that energy was used to build and secure its ledger. That distinction defines the essence of proof of work. Understanding it separates meat from mechanism and clarifies how Bitcoin's strength comes not from stored energy but from verifiable effort and cost. Paliwanag natin. Ang paliwanag po ni Ginong Vet ay nagbibigay linaw sa tunay na kahulugan ng proof of work. Hindi iniimbak ni Bitcoin ang energy. Bagkus, pinapatunayan lang nito na ginamit ang energy para sa paggawa ng security ng kanyang blockchain. Ang lakas po ni Bitcoin ay hindi po sa dami ng energy na nakapaloob dito, kundi sa effort at gastos na kailangan para ito ay mapanatili. Kaya sa market impact, dahil po dito, mas nagiging malinaw kung bakit hindi kailangang baguhin na XRP ang kanyang consensus system dahil mayroon na po siyang sariling paraan ng security na mas efficient. At bilang panghuli, ang aking opinion naman po rito ay makikita natin na ang proof of work ay isang napakalakas pero magastos na paraan para mapanatili ang security ng blockchain. Habang si Bitcoin ay umaasa po sa lakas ng enerhiya, si XRP naman ay nakasentro po sa bilis, efficiency at saka eco-friendliness. Magkaibang landas, pero parehong may layuning mapanatili ang tiwala sa digital economy. Para po sa atin bilang mga traders at investors, maganda pong pag-isipan natin kung ano ang mas mahalaga. Ang tibay ng proof of work o ang bilis at sustainability ng consensus model. Sa kabuuan, ang tagumpay po ng bawat crypto ay nakasalalay sa balanse ng security, efficiency at tiwala ng mga users. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.